Ayun! So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 30, 2021 at green na naman yung candle natin, no? Pero binubusan pa rin ulit tayo ng mga foreigners. Meron po tayong negative 346 million na net foreign selling. So, ayaw pa rin ng mga foreigners po dito sa ating market. So, pero anyway, maganda naman yung nangyari. So, yung iba natin mga trending stocks, especially itong si Converge at saka si SEC, talaga namang umarangkada po ng gusto yung kanilang mga price action. Ayan. So, nag-close tayo, 6,952.88. So, meron naman tayong gain kahit pa paano, 0.27% naman. Ayan. So, wala din ako nakitang masyadong negative news sa market. Merong mga pa isa-isa na negative news, especially mga jobless claims yata natin. Dumami yata yung jobless gawa ng, di ba nagkaroon tayo ng ECQ, yung drop ng index natin dito. So, yun naman yung tinuturo na reason kaya mahina yung employment natin. Pero siguro mas maganda na ngayon kasi alert level na tayo, di ba? So hindi ko pa rin nabasa kung ano na yung alert level natin. So siguro mamaya manood muna tayo ng balita. Tingnan po natin kasi dapat ngayon September 30 may decision na yung government kung anong klase ng alert level sa Metro Manila. Okay? So pag-usapan po natin yung ating mga trend stocks. So congrats mga holders ng Converge. Ang ganda ng galaw. ACN, nahirapan doon sa kanyang gap, SEC. Ito medyo bumirada kasi maraming news about sa sa prices ng ng coal. So yung ginagamit po na energy source ng kanyang power supply. Ayan. So mataas daw yung prices. GMA7 is nag-profit taking, so red yung candle. Dito wala pa rin support si dito, naghahanap pa rin po si Apollo, profit taking for the day, and then si DMC. Siyempre kasabay nitong si SEC. So, same po sila ng sentiment naman. And then, pag-usapan natin ng konti yung ating PSEI index naman. Okay? So, as usual guys, kung bako lang dito sa ating trading channel, disclaimer po, ang video na ito ay personal study ko lang at yun nga, for educational purposes. So, ikaw po magde-decide kung mag-buy, mag-sell, or mag-hold ka po ng mga stocks kasi meron po tayong risk dito sa ating market. Kaya due diligence, aralin po natin yung stock bago natin pasukin. Alam mo naman, merong risk dito sa ating stock market. Okay? And then, sa mga nag-aaral po sa YouTube channel natin, ayan, so please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. And then, kung gusto mo ng guide dito po sa ating stock market, you can join anytime po. Gamit po yung membership button dito sa ating YouTube channel. So, message mo lang po ako pag nag-member ka dyan para may isama kita sa ating trading community. Kasi meron po tayo mga kasama na nagtitrade po dito sa ating stock market. Or sabi ko nga, kaya kita pinapasubscribe is para ma-notify ka pag meron po tayong mga upload. So, daily meron po tayong analysis para updated ka dito sa mga news, dito sa mga individual na stocks. Kasi lagi nating tinitignan, technical analysis, news-related na possible cause ng mga drop or up ng mga stocks, or yung overall sentiment po ng ating markets naman. Ayan, all day natin. So, yung hindi pa nakapanood at nakabasa ng article natin, so okay na daw, sabi ng Securities and Exchange Commission. In-adjust niya ng konti yung dates. So, October 18, yung kanyang, yan, pwede natin makita sa ating mga brokers. Until 25, pwede tayong bumili. Tapos, November 3, yung listing po ni All Day. Yan, so, check mo na lang yung iba ding review. Dito sa ating company reviews, sample trades, mga textbook style na trade po natin yan. Basic indicators, technical analysis. So, ito po yung ginagamit ko, yung mga drawing natin. So, kung medyo bago ka lang, kailangan mo itong malaman kasi yan po yung pinaka-basic, price action, plus yung ating mga indicators naman. And then, dito po sa building your fundamentals, so, ito naman, yung pagmamanage po ng risk dito sa mga hawak natin yung stocks. Kasi, hindi naman lahat ng time okay na hawakan yung stocks. Meron ding time na maganda siya. So, halimbawa, Converge, maganda siyang hawakan hanggat pataas ng pataas po yung kanyang price action naman. And then, sabi ko sa inyo guys, so kung medyo curious ka, follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader na crypto ko to. So, ito naman is napunta nga tayo dito sa review ng ating mga NFTs, yung mga play to earn games. Ayan, so meron tayong mga sinusundan dito, nag-aaral tayo sa kanila, paano tayo pwedeng kumita sa kanila kasi meron nga din naman involved sa kanila. Kaya nga lang, mga high risk itong mga games natin kasi meron tayong tinatawag dito na rug pull. Biglang nawawala yung yung website. So yun yung mga iniiwasan naman natin. So kaya high risk naman siya. Ayan. So tignan mo na lang po guys. Meron din tayong mga review sa cryptocurrencies pero medyo tinigil natin. Then focus tayo dito sa mga
NFT games. So follow mo din ako dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account. Ayan, so meron tayong ginawa na article after ma-confirm po yung IPO at saka offer period ni all day natin. So marami tayong nakitang post kanina. Facebook page na Palaboy Trader. So follow mo lang ako guys para updated ka. Yung ating website ng Bodega Peak. So ayan, so nakagawa tayo ng isang article. So ito po, i-check mo na lang. Ito yung latest na ginawa natin. Dito naman sa ating website. Okay? So, tingin tayo dito sa ating Twitter account. So, dito naman guys, yung mga news. So, yan yung mga catalyst natin sa stocks. Pwedeng delay yung epekto niya. Pero, madalas, tama ka, delay nga yung mga news. Nauna yung price action. Pero may times na nauna yung news bago mag-react yung ating market. So, anyway, ito yung mga hinahanap natin na reason bakit maganda yung mga stocks natin. Ayan. So, si BLL, napaparamdam na. Mamimigay daw po siya 0.025 cash dividend per common share. So hopefully makatulong kasi ang tagal na niya sa ilalim. Vista Mall declares 0.0161 cash dividends naman. So maganda yan, kahit pandemic is okay pa rin siya. Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat is hoping the new alert level system will be implemented in the whole country as the scheme is more lenient on economic activities. Ayan. So mas maganda pa lang i-ano na. Kasi ngayon, ginagawang pilot run sa National Capital Region, which is okay yung result niya, di ba? Based doon sa ating Okta research, bumababa daw yung ating COVID cases. So, mamaya, tingnan natin yung ating COVID cases. Cebu Landmaster, so ilang araw nagpaparamdam si Cebu Landmaster, dami niyang project. Started construction for its 3-tower project in Mandawi City. Ayan, so good po yan. May business po siya. Ayan, yung COVID cases. Nagulat din ako guys, di ba? Ilang araw na tayo na below 20K. Tapos every weekends na lang yung 20K. Okay. DOH reports 14,286 new cases. Ayan, so medyo mababa. Bringing the national total to 2.5 million. Ayan, so dami pa rin. CLI, so yan din, all day. Ito po yung article natin. So inaabangan natin to guys kasi alam mo naman, 0.8 pesos per share. Tapos total niya is more than 6 billion lang yung number of shares na ibibigay or yung cost niya. Tapos ang mapupunta lang sa retailers is less than 20%. So paghati-hatian pa natin 'yon, di ba? Yung 70% is pupunta sa institutional buyers naman natin. Basic Energy, ayan. So pero bakit nag-drop si Basic Energy? SEC clears Basic Energy capital hike for 2.5 billion. Ano bang gagawin niya? Mag-i-increase pala siya ng authorized capital stock. Ayan. So, dadami yung shares. So, dilution. Tingnan, pwede mo silipin to guys. Baka meron siyang epekto. RCR, the bellwether of the Philippine REITs. Okay, so hindi ko gets kung anong ibig sabihin. Bakit bellwether? Pero maganda yung price action. Converge, all-time high. Ayan. So, napag-iwanan na tayo guys. Medyo napaaga yung TP natin. Yields on the central bank terms deposit inch higher on Wednesday due to weaker peso as they track an uptrend in global rates. Ayan. So, ito yung mga ito yung mga naging reason last time bakit bumagsak yung index. Kasi mas mataas na yung interest na pwedeng makuha ng mga investors dito sa mga bond yields. So, yung mga government natin normally nagbibigay niyan, di ba? So, kaya nag-shift from stocks to bond yields yung mga foreign investors. So, ito rin yung tingin ko, yung reason bakit hanggang sa ngayon puro profit taking yung ating mga foreigners. Kahit wala naman masyadong negative news sa market. Ayan, so ito pa yung isang negative news. Tingnan natin bukas baka magkaroon siya ng epekto. Unemployment worsens with 3.9 million jobless. Pero ano siya, last year is 3.88 yata to. The number of jobless Filipinos inch up. So, laki pala niyan. 8.1% in August this year, equivalent to 3.88 jobless Filipinos. Pero ito naman kasi epekto to ng yung lockdown natin, di ba, last August. Or end of July ba yon? Yung biglang bumagsak yung yung index natin. So yun naman yung pinaka-reason niya. Ayan. So ito naman, the number of underemployed Filipinos declined to 6.48 million in August compared to 8.69 million in July. Ayan. So medyo contradicting yata yung yung dalawang news natin ngayon. The Philippines has the potential to lead sustainable efforts across Southeast Asia kasi nga naman si ASEAN natin tapos sumasabay pa si AP
puro renewable, di ba? Pati si FGen, meron din nag-invest sa kanya. Ayan. More life-saving jobs, a total of 1.23 million doses of Moderna arrive at NAIA terminal. Ayan. So, tuloy-tuloy na guys, regular, halos araw-araw, meron tayong nakikita na may dumadating po na vaccines. Unemployment rate rose to 8.1%. So, akala ko ba 8.8? Ayan. So, versus 6.9% in July and 7.7% in June. Pero anyway, bottom line, tumaas yung unemployment natin. AP files application with the SEC on the issuance of second tranche of 30 billion bond. Laki to refinance the 2020 Series E bond mature in 2022. Ayan. So, pambayad niya yata ng utang niya para sa 2022 naman natin. It's sad how the disclosure was silent on the original reason behind the increase. M2, this is backdoor listing naman natin. So, anyway, pwede nating basahin to guys para kay to. Related po kay Basic Energy Corporation. PNB. So, medyo negative to. Moody's Investor Services has downgraded PNB's credit rating. Globe set to launch a new store concept called Shop and Pay this year. Ayan. So, may mapakulo siya. Ito, capital hike ni BSC. Tel set to launch first Internet of Things platform with Nokia to transform how IoT applications are deployed. So, high-tech. Everyone keeps saying that PAL should copy Cebu Pacific, but not like this. Okay, so, mayroong comment dito si Mercado Barkada. To Trade Asia, syempre, yung ating broker. ERC also required PMC to refund congestion and other fees collected from June until August with a period equivalent to number of months covered by subject collection. So, may kasunod yan. Labor data, ewan ko, baka maka-apekto to sa atin bukas. So, marami kasing jobless. Ayan. Malampaya Energy, XP Private Limited, committed to drill one well by 2022 at a cost of $50 million. But this won't be precondition for license extension of SC38. The Department of Energy has the right to assess performance against obligations under SC38. So, kaya kasi to guys, kay Odena. Baka maka-apekto sa kanya. Department of Energy Bureau Director Cesar De La Puente said UC38 submitted necessary financial documents. Ayan, so hindi natin nakita to. Pero sa Malampaya pa rin naman yan. Ayan, so meron siya mga news dito. Anyway, check na lang guys. So halos parehas na lang yung iba dito. Nabanggit na natin. Ayan. Fresh lockdowns destroy more jobs in August. Ito nga, yung August ngayon nag-cost ng ating high unemployment rate naman sa kanya. Okay? So, tingin tayo sa ating broker na si To Trade Asia. So, guys, ito yung ginagamit kong platform, To Trade Asia Prime. Ayan. So, kung gusto mo mag-avail, mag-avail ka lang dito sa ating To Trade Asia. So, apply ka lang sa kanya. Meron siya minimum requirement is 25K as of the moment. Wala pa kasi yung promo eh. So, kung mantay mo, pwede rin. Darating din yung promo natin. So, meron tayong net foreign selling. Ito yung nakita ko, negative 346.6 million. So, lumalabas pa rin So, hindi natin makuha kung ano yung gusto ng mga foreign investors. Ganun nga kaya. Kasi normally, ganun nangyari guys. Pag mataas yung interest sa bond yields, yung ating mga stocks bumabagsak. Kasi syempre, mas less risk yung mga yon. Kumbaga, meron ng fixed value. Pero kasi sa stocks, syempre, mas higher yung risk. So, hindi ko alam kung yun yung reason bakit lumalabas po yung ating foreigners. Pero, very healthy na ngayon guys. So, tingnan mo, 9.51 billion yung ating transaction. Laki. So, kumikita na naman si Call niyan. Yung ating PSE. Ayan. So, sila kasi may mga, di ba? May mga porsyento or tax, yung mga ganon. So, lumalaki siya. So, laki ng traded value. So, nag-close tayo, 0.27. So, makita mo naman, binatak na naman tayo ng closing. Pero, talagang kawawa itong si Finance. Medyo nahirapan siya. Industrial, umakyat. Holdings, nag-drop. Property, mining, malakas ang mining si SEC kasama yata doon sa mining, di ba? Service sector is drop. Ayan. So, pero anyway, titignan mo guys, ang bumuhat sa index natin, Converge, FGen, Jollibee. Ang taas ni Jollibee 4.15% URC. So, after a few days ng drop, AP, laki ayan umakyat na pala si AP natin. Di ba sabi natin si AAB kahapon, pero ngayon nag-profit taking kay AAB, RRHI, ayan, nabuhay na. Tel, AGI, Bloom, BPI, LTG, ayan. So, mas marami naman yung yung green ngayon, and then mas kokonti yung yung red dito. Ayan. So, halos pantay. 47% po yung foreigns, and then
53% po yung ating mga local investors naman. Okay? So, tingin tayo sa ating index dito sa ating chart. Okay. So, strong yung yung local kasi kahit nagbebentahan po yung ating mga foreign investors, meron naman sumasalo kaya maganda yung yung index natin. So, wag lang sanang magkaroon ng negative news kasi nakalabas ng konti yung mga foreigners, madaling bumagsak kasi yung index pag meron tayong negative news. Pero anyway, hopefully wala kasi okay naman, di ba? Yung jobless claim na price in na yun kasi ito yun ito yung pinaka-reason bumagsak na tayo last time. So, hopefully, hindi na siya magkaroon ng masyadong epekto dito sa ating market. Kasi okay tignan mo yung RSI nagbabounce-bounce lang sa RSI 50. Kaya may pa isa-isa po tayo ng mga good stocks. Syempre, yung mga nauna na, sila pa rin yung umaakyat naman. Ayan. So, yung ating COVID cases, mababa pa rin. So, bumababa. So, very good. 7-day moving average, tumaas pala ng konti, no? 16,902. Pero parang nag-peak na nga siya. So, tingin tayo sa ating global market. So, parang okay na naman sa US mamaya. Hopefully, okay para merong ambon sa Pilipinas. So, okay naman sila kagabi. European market is mixed. Medyo nagpo-pull back. Medyo namumula-mula. Pero dito sa Asia, ayan, nakabangon na. Tignan mo, asan ba si Hong Kong? Negative 0.36. Pero dito sa Shenzhen, sa China, positive 1.63. Saan pa ba malakas? Ayun, 2% sa Indonesia. Ano kayo meron doon? 1.90%, New Zealand ba yan? Taiwan, 0.47%, and then sa Mexico, 0.31%. Okay, so medyo okay yung ating trading environment. Cryptocurrencies, medyo bumabangon to, no? Tumaas yung iba, si BNB, tumaas to. Laki yung tinaas nito for the past yesterday is 10% yata inakit nito. Ayan, so okay naman sila. Mix tayo ngayon pero walang masyadong malakas na drop. Meron pa isa-isa 5%, 4%, pero normal yan sa sa cryptocurrencies naman natin. Ayan. So okay lang. At least naka-revive na siya. So umabot yata tayo ng 41k dito sa ating Bitcoin naman. Okay po. So tingin tayo sa ating charting ulit. Pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Unahin natin si Converge. Ayan, very good. Congrats guys Ayan, so nasa peak na ba itong si o wala pang peak. So sinaganda po 40 itong si Converge natin. So galing, diretso pa rin siya. So hopefully ituloy niya para sa makasama natin. Pero based dito sa chart natin, yan yung pinaka-peak niya. Which is last time ilang beses siyang nauntog diyan sa area na yan. Tingnan natin bukas hopefully kasi maganda kasi yung niya Kung titignan mo yung yung net foreign niya, malakas itong si Converge ngayon. Ayan, so hindi naman natin nakalain, di ba? Napaaga tayo ng benta dito. So nag-gain na po siya for the day. Lakas 5.26%. Ayan, laki. 232 million net foreign buying. So lumipat yata dito yung mga taga-ASN natin. UBS, CLSA yung main buyer, CLSA at saka si Regis yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, ganda. Ayan. So, damo lang yung yung trend chart. So, kung hawak mo siya, ayan, ito pala yung breakout. So, ito dapat yung sinakyan natin, no? Kasi kada breakout niya, nagtutuloy siya. Ito, breakout, tumuloy, breakout, tumuloy siya, nag-drop. And then nag-breakout, tumuloy ulit itong si Converge. So, very good, very classic, and very strong kasi ang tagal na. Since August, nasa overbought signal itong si Converge natin. So, hindi maubos-ubos yung good news. Daming nagkakalat dyan ng mga info, yung mga naganap na dati, di ba, yung inclusion niya sa FTSE, yung mga nababasa natin sa kanya. Siyempre, internet, in demand yan, di ba, as of this time. So, especially ngayon, nagra-ramp pabalik yung yung economy, di ba? So, kaya very good po itong si Converge. Okay? So, kanya lang muna, hindi pa natin masyadong matanto yung next na galawan kasi after nyan, wala na tayong wala na mga resistance. So, baka magtuloy pa yung akyat nitong si Converge naman natin. Next, si ASN. So, ito yung sinasabi ko, medyo nahirapan siya, no? So, taas natin ng konti yung resistance. Ito yung pinaka-resistance niya, 11.5. Tingnan natin bukas. Hopefully, magstay lang siya. Pero, based dito sa based dito sa performance nitong si ASN, nag-loss siya, negative 0.18. Pero, malakas kasi, negative 123.3 million. So, profit taking muna yung mga investors. So, Maybank, Credit Suisse yung main buyer, Mandarin at saka si UBS yung ating pinaka-main seller. So, intact pa rin naman yung guys, yung trend direction. So, medyo nag-broken yung yung RSI. Tingnan mo na lang. So, anyway, may support pa rin naman.
marami pa siyang dadaanan ng mga support level. So, malay mo, ituloy nila ito si ASEAN. Kasi, ang usapan naman, di ba, dun sa bandang China, ngayon, kung nabasa niyo yung mga news, medyo kulang yata sila sa power eh. Kaya hindi man yung ano, mga power company. So, yung isa nabasa ko na article, nagkakaroon daw sila ng ano, yung parang rotational blackouts. So, medyo kulang sila sa energy. So, kaya pala may mga dam sila na binibuild pero matagal pa siguro. Pero sa ngayon is medyo kulang sa energy sa China. Kaya madalas pag-usapan yung ating mga energy companies. So, hopefully, itong si ASEAN is makarecover yung price action. SCC, so ito yung pinaka-reason. So, kaya umakyat itong si SCC, yung nabanggit ko pala kanina. Ayan. So, breakout po itong si SCC. Balik natin yung kandila natin. So, ang ganda ng galaw niya. Ha? So, akala ko, fill the gap lang. Tama nga pala. No? Nag-fill the gap. Nag-fill the gap siya dito. Dito sa candles na to. Last time, hindi nag-pull back. Pero umakyat. Ayan. So, congrats dun sa mga nakasalupo. Ang taas nitong si SCC. So, simula nung matanggal siya sa index natin, baka pwede na ulit to next year. No? Ayan, 100%. So, kung nahawakan mo pala to ng halos isang taon, 100% po yung binigay ni SCC. So, congrats po sa mga investors po natin. Tapos, di ba, ang ganda mamigay ng dividendo itong si SCC naman natin. Okay? So, yan po yung next na resistance natin sa kanya. Hopefully, kayanin niya. Meron tayo susundan, 22.71. So, talagang strong yung trend. Ito yung trend natin sa kanya. Ayan, bago ulit pala yung yung ating indicator. So, baguhin po natin para madali makita. Ayan. So, and then meron siyang, clone mo lang to, tapos lagay mo sa taas. Yun, sakto. Meron siyang resistance. Ayan. So, hopefully, ma-break niya. Next resistance, 22.75. Bago siguro magkaroon ng pullback itong si SCC naman natin. So, very good. Yung ating RSI is very, very good. Very classic. Majority ng RSI is nasa taas ng ating 50 levels naman. Okay po. So, yan lang yung nakita natin sa kanya. Meron ba siyang meron bang foreign buyers dito? Meron siyang gain. Laki 10.41%. Net foreign. Ayan, laki din. 73.1 million. CLSA Credit Suisse yung main buyer. Call BPI yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. GMA 7. So, isang araw lang pala yung epekto ni Kuya Kim. Ayan. So, profit taking. So, sakto, no? Sakto pala yung naiwan natin na guhit. Ayan. 16.75. Ayan. So, nasa resistance ngayon itong si GMA 7. So, yung ating support, dito naman, malayo pa naman. Tingnan natin kung kaya niyang ituloy. So, nasa taas pa rin naman yung price action eh. Tapos yung RSI, anytime, pwede pa rin namang pumunta sa overbought signal. Tapos, bullish din naman yung MACD formation naman natin sa kanya. So, sino yung main buyer natin? Meron siya loss, negative 0.75%. Call Fidelity yung main buyer. Call Fidelity din po yung ating pinaka-main seller naman. So, okay pa rin naman. Nasa taas pa rin naman siya. Dito, so, kulang na kulang sa catalyst dito natin. Ayan, so, nasa support siya, 7.3. Hopefully, masustain po yan kasi pag nag-breakdown ang isipin natin sa kanya, double bottom dito sa area na to. Wala siyang tigil eh. Medyo mahina guys kasi makita mo naman, di ba, yung moving average, 9-day, hindi niya kaya lumampas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times na tinatry niya umakyat, hindi niya kaya. So, baka mahina pa yung sentiment po nitong si dito. Tapos, indicator-wise, wala pa siyang reversal guys. So, tiis-tiis muna yung mga kasama natin. So, meron siyang negative 0.54% na loss. And then, lumabas din yung foreigner, negative 4.1 million. So, kahapon or isang araw ba yun? 5 million sabi natin. Call Video yung main buyer and then Call Abacus yung ating pinaka-main seller naman sa akin. So, ganyan lang muna. Watch out. Baka magkaroon ng breakdown itong si dito naman natin. Next, Apollo. Ayan. So, profit taking. So, ininterpret as a Doji yung ating candle kahapon. So, medyo malakas yung drop ni Apollo. Tingnan natin yung yung pinaka-drop. Meron siyang loss, negative 5.74%, negative 3.3 million. Net foreign selling. Ayan. Meridian Call, main buyer. Call APS, yung ating main seller naman sa kanya. So, hindi niya kaya. So, maghanap ng support. Hopefully, hindi na umabot pa ng ating MA20. Pero, overall picture, so, naka-breakout naman siya, di ba? Sabi natin. Pero, siguro, sideways muna itong si Apollo naman natin. Next, and then last pala natin, si DMC. So, sumabay lang to si DMC guys sa sentiment po ni
ni SEC kasi alam mo naman, magkasama po yan. So, ito yung pinaka-holding company niya. So, anyway, very good. Meron siyang support sa MA20. Balik tayo sa uptrend direction kay DMC naman natin. So, meron siyang magandang RSI, above 50 din siya. At nag-start mag-recover yung ating MACD formations naman. So, sa buyers, net foreign, selling naman to. Si SCC is buying. 4.11% yung gain, Call Regis yung main buyer, and then Abacus, CLSA yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, overall picture guys, yung ating index, okay naman eh. Maganda naman yung yung technicals natin. Marami pa rin tayo nakitang umakyat. Hopefully, bumalik na yung mga foreigners pero parang ayaw talaga nila, di ba? So, baka tinitingnan nila yung epekto ng inflation, yung ating bond yields, tapos yung, yan, nasabi pa natin isang araw, yung ating interest rates. So, tinitignan. Kasi pag mataas daw yung inflation, baka itaas yung ng Bangko Sentral, yung ating interest rates naman sa mga banks. Okay po, so yun lang muna. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo din ako sa ating crypto channel, Facebook account, Facebook page, yung ating Twitter account, Bodega Pig, website guys. So may article tayo about kay All Day. Kung hindi mo pa napanood yung video, pwede ka rin magbasa. And then, yung ating Patreon pala. Ayan, so malapit na guys yung ating October 2 opening. Abangan mo na lang guys kung gusto mo ng guide dito sa ating stock market, nag-aaral ka. So, tignan mo paano tayo mag-trade kasama yung mga trading community natin. So, marami po tayong kasama dito na nag-aaral about sa stock markets naman. Okay po, so check mo na lang at kita po ulit tayo bukas.